And of course, kanina napag-usapan natin ang tungkol sa geohazard map at ang kanilang museum. Ngayon naman aalamin natin ang gawain at plano ng Mines and Geosciences Bureau. Makakasama natin this morning ating very special guest, Director Leo Hasareno, Director ng Mines and Geosciences Bureau. Good morning, Director. Magandang umaga po sa ating lahat. So, Director, ano po ba ang layunin ng Mines and Geosciences Bureau? Sa kasalukuyang administrasyon, meron pong dalawang pinakamahalagang mandato ang ating ahensya. Una, yung una po yung isulong yung tinatawag nating responsible mining. At pangalawa ay gawin din po yung assignment sa atin na tapusin po yung geohazard map sa buong Pilipinas. So yun po ang dalawang pinakamahalagang functions po natin. Ito po, sir, kasi alam naman po natin na marami nga pong mga environmentalist, kumbaga ang masama ang loob o negatibo ang pagtingin sa mining. Dahil ang tingin po nila ay sinisira nga po nito ang kalikasan. Ano naman po ang masasabi niyo tungkol dito? Yan po yung sinasabi natin na naging legacy natin. Ang paningin po kasi ng mga kababayan natin, pag sinabi nating magmimina, ang mangyayari po ay yung mga tailings spill, ang iniiwan po ay mga abandoned mines. Ang ginagawa po natin ngayon ay isulong po yung responsible mining. Pag sinabi po natin responsible mining, hindi po ito yung magmimina lang tayo kahit saan. Ang ibig po sabihin ng responsible mining, tatlong bagay po. Kailangan po siyang nakakapag-contribute sa economic growth. Pangalawa, kailangan pong anumang sugat ang nilikha niya sa environment sa kapaligiran, dapat po ay nagagamot, may remediation. At pangatlo po, dapat po ay yung host communities nakikinabang din. Hindi po yung tulad nung dati na pag natapos ang mina, ang communities nagiging ghost towns. Yes. So, tanong na rin natin, Sandro, makakabuti po ba ang pagmimina sa ating bansa? Ano po ba ang halaga at importansya nito sa ating lahat? Ang pinakamahalaga pong contribution ng pagmimina, yun pong revenue. Malaki po ang makukolekta ng bansa natin. Pangalawa po ay makakapagdagdag po yan sa employment. At pangatlo po ay nagiging available po yung mga raw materials na kailangan natin sa industriya. Pag wala pong mina, wala pong mga bahay, wala pong sasakyan, lahat po halos na nakikita natin sa palibot. Karamihan po dyan, dalawa lang pinanggalingan. Kung hindi man po tanim, metal po yun. Pero ito po, sir, balik po tayo sa usapan na negatibong pagtingin nga po sa mining. Alam naman po natin na ang inyong ahensya ay may mga ginagawang mga rules and regulations po na sinusunod ng mga pribadong mga kumpanya o mga malaking company na nagmamine nga po. Pero ang madalas po naman na nagiging problema po ay mga small scale miners, hindi po ba? Dahil parang madalas may mga paglabag sa batas na nagagawa. Tama po yun. Ang medyo malungkot po ay ang small scale mining po naging problema natin. Dahil mas marami po ang small scale kaysa sa large scale. Kung titignan po natin sa ginto, kung ang Pilipinas po ay nagpo-produce ng 30 tonelada sa isang taon, 70% po niya galing sa small scale mining. Ang problema po, ng small scale mining ay walang permit, illegal. At kaya nga po sa kasalukuyang administrasyon, ang isang focus po natin ay yun nagtatagpo tayo ng Task Force on Illegal Mining para po mapigil na po ito. Pero wala po tayong balak na ito po mga kababayan natin na nag-illegal ay dalhin lahat sa presinto. Ang programa po natin ay magkaroon po ng mga minahang bayan. Mag-identify po tayo ng lugar, ilalagay po natin sila doon, tutulungan po natin para po makinabang din sila sa pagmimina. Pero, Director, meron ba mga karampatang penalty para dun sa mga illegal na gumagawa ng pagmimina? Ang illegal mining po ay criminal act. Pagka po ang isang tao ay nahuling nagmimina, papailan po sila natin ng kaso, posible po sila makulong, magbabayad pa po. So criminal offense po ang illegal mining. So ito, dahil napag-usapan natin ng isang araw yung illegal mining na din sa Ilocos. Sa Ilocos. Sa shore po, ito sir yung ginagawa Ito yung po black nila. sand Yung black mining. sand mining po, sir. Opo, napabalita po yung tinatawag na black sand mining sa Ilocos Sur. Yan po ay nasa number 1 na target na po ngayon ng Fact-Finding Committee on Illegal Mining. Pinapamunuan po ito ng DOJ at ayon po sa ating investigasyon ay minimina po yung dagat. Alam niyo po kasi ang lugar na pwedeng minahin, subalit ang beach, yung coastal area, close to mining po yan. Pero dito po sa Ilocos, nakita po natin na doon pa po ginagawa yung pagmimina.
So I believe, Sandro, meron doon tatlong Chinese companies na pinatigil na ang pagmimina, and it can cause soil erosion, I believe. Kaya medyo hindi makakabuti ito sa ating environment. Kumbaga, kung hindi lang yan kasi kumbaga yung beach mismo, sinisira nila. Alam naman natin na ang beach ang madalas na puntahan ng mga foreigners pag dumating sa ating bansa. And syempre, ang pangit naman na yung pinupuntahan nila ay nawawala nga. Pero ito naman po, sir, matanong ko po, tingin niyo, bilang director nga po ng Mines and Geosciences, tingin niyo po ba na ma-maximize na po ng ating bansa, na alam naman natin na napakaraming mga iba't ibang minerals na meron tayo, na ma-maximize na po ba natin ang potential natin? Unfortunately, hindi pa kasi katatapos lang po natin ng moratorium. 2 taon po na pinigil natin ang pagtanggap ng mga mining application dahil inuna po muna natin yung mga regulasyon. Gusto po natin siguraduhin na pag pinayagan po natin magmina, hindi po makakasira, kundi makakatulong. So nung nag-lift na po tayo ng moratorium noong March, nag-umpisa na po tayong tumanggap, nakikita po namin na makakatulong po sa economic growth yung ating pagmimina. Bigyan lang po natin ng mga 1-2 taon at mararamdaman po natin yung contribution niya sa economic growth. Ano minerals na maaari pong maimina dito sa ating bansa, at ano po yung mga minerals na abundant na rin po dito sa Pilipinas? Sa ngayon po ay 5 metals lang ang minimina natin. Traditional po yung gold sa silver. Pangatlo po dyan ay copper, yung ginagamit sa mga electrical wires. Tapos po ay chromite saka nickel. Tayo po ang number 1 po na biggest producer ng nickel sa buong mundo. Director, gusto ko malaman bakit maugong yung balita tungkol dun sa pagkuha ng magnetite. Ano po ba ang magnetite para rin sa kaalaman ng ating mga viewers, at ano po ba yung nagagawa nito? Nabanggit po natin yung black sand na illegal mining sa Ilocos Sur. Kaya po siya black kasi po magnetite. Yung magnetite po ay isang bato na kung saan natin nakukuha yung bakal. Yan po yung bakal ang kailangan ngayon ng mga ibang bansa tulad po ng China. Produce ng steel. Kasi po yung bakal, pag hinalo mo po yan sa ilang metal tulad ng nickel o chromite, ang resulta po niya na steel. So ito nga, alam natin, maugong ang balita na ito dahil alam natin na kailangan nga nila para sa pag-produce ng business. So ito kasi, sir, meron tayong mentality pag inisip natin ng mining, ang inisip nga lang po natin ay mga gold, silver, pero hindi po alam na pati po yung mga buhangin, ganito, black sand po, pati po yung mga graba po ay minamine din po ang mga ito para naman po makapag-produce ng iba pang mga products. Raw material po siya para sa semento naman po. Lahat po ng building na nakikita natin, kalsada, sasakyan, halos lahat po yan ay galing po sa pagmimina. Pero ito naman, doon ako lang dayan. Kasi alam naman po nga natin, kakatulad nga ng magnetite na kailangan nga po ng bansang China sa pag-produce nila ng steel. Meron po bang binibigay na limit sa paglabas natin ng mga, kumbaga, ng magnetite sand sa pag-export natin ito sa bansang China? Meron po, 2 po ang limit natin. Una po, hindi lahat ng lugar sa Pilipinas pwedeng minahin. Meron po tayong tinatawag na areas close to mining. Nabanggit ko po yung beach kanina, hindi po pwede magmina doon. Pangalawa po, meron pong tinatagdang limit sa volume. Ito po ay nasa Environmental Compliance Certificate. Sa isang ECC, nakalagay po doon kung hanggang saan lamang ang pwedeng minahin sa isang taon. So hindi po yon unlimited. Sir, ito naman po kasi kanina nabanggit nyo nga yung parang kumbaga may reforestation. Kumbaga, pag nagmina ka sa isang lugar, hindi mo pwedeng iwanan na sira ito. So, kumbaga kung ako yung kumpanya na nagmina dito, responsibilidad ko po na gawin itong, na ayusin po yung land na ito. Ano po yung mga ways para maayos po nila yung land na pinagminahan naman ito po nila? Ito po yung isang bagay na hindi nalalaman ng marami. Ang alam po ng marami, pagka po nagmina, pag na-overall, yung hukay iiwanan, yan po yung nakalipas. Sa ilalim po ng Mining Act, ang obligasyon po ng isang nagmimina, pagkatapos po magmina, yun yung kanyang pinagminahan, kailangan ibalik niya po yung dating gamit ng lupa. So nandyan po yung pagkatapos ng mina, nagiging subdivision, nagiging forest areas, tuloy-tuloy po ang land use. Ayan, so nakita naman natin na hindi naman nila pinagbabawalan ng pagmina. Correct. Kailangan lang responsible mining. So ayan po, marami tayong natutunan. Gusto po namin pasalamatan si Director Leo Hazareno, Director ng Mines and Geosciences Bureau. Maraming salamat po. Maraming salamat din.